Sa kabila ng hindi magandang nangyari sa Gilas Pilipinas na kung saan ay nakakuha lamang sila ng 1 win at 4 losses, ay hindi pa rin sinarado ni Jordan Clarkson ang possibility na maglaro ulit sa Gilas Pilipinas sa susunod na FIBA World Cup. Ayon kay Clarkson na if ever kukunin siya bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas, ayun na ang kanyang panghuling laban para sa ating national team. As of now, 30 years old na etong si Jordan Clarkson ngayon at sa parating na 2027 FIBA World Cup sa Doha, Qatar ay 35 years old na siya. Sa tingin umano niya na sa edad na 35 years old ay malakas pa rin siya sa panahon na yan. Well, kung sakaling walang lilitaw na panibagong Jalen Green ng Pilipinas ay posibleng kukunin pa rin ang serbisyo ni Jordan Clarkson. Sayang sana ang pagkakataon ng Gilas Pilipinas ngayong taon, ano? Dahil pagkakataon sana natin na magdominas sa FIBA World Cup dahil home court advantage tayo. Kaso nga lang hindi gumana ang sistema. Samantala, ilang araw na lamang ang natira ay magsisimula na ang Asian Games doon sa Hangzhou, China. At nakapagsumiti na ng kanilang Final 12 ang Gilas Pilipinas. Pero dahil nag-step down si Coach Chot Reyes at si Coach Tim Con, ay ayon kay Representative Tolentino na posible pa itong magbago at pakiusapan ng komite ng China na baguhin ang lineup ng Gilas Pilipinas. As of now kasi ay wala pang kinuhang bagong coach ang SBP. Dati nang inihayag ni Coach Tab at Coach Tim Con na wala silang planong mag-take over sa Gilas Pilipinas sa kabila ng panawagan ng mga fans. So far, si Coach Raiko Toroman pa rin ang nagpahayag ng kanyang kagustuhan na hawakan ng Gilas Pilipinas. Pero ayon sa source ng Spin.ph na nagpupulong umano sina Al Francis Chua, Willie Marshall, Al Pandilio at PBA President Ricky Vargas. Ayon umano sa kanilang napag-usapan ay nabanggit nila si George Gallant. Okay naman yung kanyang performance sa Beermen pero wala pa itong experience pagdating sa international basketball. Nabanggit din nila si Chito Victolero, head coach ng Magnolia Hotshot. Huling nabanggit etong si Leo Austria. Ano ba naman yan? Hindi pa rin natuto etong SBP. Nakailang local coach na tayo sa Gilas Pilipinas pero wala pa rin improvement. As of now, best option for Gilas Pilipinas ay sina Coach Tab Baldwin, Coach Tim Con at Coach Ninad Vucinic. Samantala, noong nakaraan ay inanunsyo nga ni Coach Chot Reyes ang kanyang pagbitiw sa pwesto bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Pero may huling hirit ito sa mga fans na bumabatikos sa kanya. Ayon kay Coach Chot Reyes na sa lahat ng bumatikos ay humarap sa kanya face to face. Dahil dito, agad niyang nag-post si Sir Snow Badwa na isang kritiko ni Coach Chot. Ayon kay Snow na game umano siya makipag face to face interview kay Coach Chot Reyes at walang submission of pre-interview para hindi gawing pagkakitaan ng kanilang pagharap. Nag-response naman si Coach Chot na game umano siya na makipag face to face kay Sir Snow Badwa. Nag-response naman si Sir Snow pero mukhang sinin lang yata ni Coach Chot Reyes at wala itong response. Kung magkataon ay makikita ang dalawang to, malamang mainit ang patot siyadahan ng dalawa. Alam nyo, ang masasabi ko lang sa nangyayari ngayon sa Philippine basketball is nakakalungkot po, ano? Kasi kung kailan Asian Games ho, tsaka hindi tayo very optimistic about winning, no? We were looking so high at the World Cup that we forgot, no, na yung Asian Games na doable for us to win, yun ang napabayaan natin. Hindi nyo napansin yun? World Cup po tayo ng World Cup na tumingin. Nakalimutan natin yung Asian Games kung saan yan yung magandang gauge and barometer how far we have gone. Diba? And with this development, yun pong untimely resignation, ito pong si Coach Chot Reyes na nun pa natin hinihiling at hindi ko alam kung bakit, kung kailan natin siya kailangan tsaka siya nag-resign, mas masakit po yun. Laluhong nabulabog yung programa ng Gilas that led to the PBA now, no, volunteering to help yung ating national team, which is hindi po sana. Why? The PBA is different from international basketball. Sistema, laro, rules, iba po yan eh. Diba? How many times have we failed in the past sending PBA teams, no? A core of PBA teams doon po sa international games pero wala pong nangyari. Diba? Ang palusot natin yan, ang paliwanag natin dyan is meron ng gelling, meron ng core, may sistema na pero sasahugan nyo ng ibang mga player, papasok na naman po doon yung problema. Wala na naman pong cohesion.
Dapat ito pong problema na to sa Asian Games na foresee na ho natin even before the World Cup. Kung kami nga po dito sa spin, hindi naman ho mga coaches, hindi naman ho talaga alam yung technicalities ng basketball, nakikita ho namin yung magiging problema. Bakit po kayo? Hindi. Yung mga nandiyan dyan po sa Philippine basketball natin. Di ba? Ang suggestion ko lamang po, after all these, sige, palipasin na ho natin yung Asian Games. Pero kung tatanungin ninyo, mas mahalaga po sana sa akin yung Asian Games dahil mas kaya ho natin ito eh. And apart from that, yung respect mo sa world basketball will begin with how you perform in the Asian Games. Sa World Cup ho, talagang tailan tayo dun eh. Di ba? Salimpusa lang ho tayo dun eh. Gusto lang ho natin manalo, di pa ho natin nagawa. Sa Asian Games po, andyan po ang respeto ng mga kapitbahay natin. Andyan po ang tunay na aksyon sa kontinente natin. Yan po ang napabayaan natin. So what do we do right now? We have to revisit our Gilas program. Bakit po kailangan? Nakita ho natin yung mga problema ngayon. Mula po sa coach, mula po sa availability of players, mula ho doon sa nagka-leche-leche yung laro ho natin in the middle of the game because of adjustment, etc., etc. Diba? So if we're going to revisit the Gilas program, alamin ho natin kung saan ho tayo naging malakas at naging successful before. I-adapt ho ulit natin yon. Diba? Saan ho tayo pumalpak? Huwag na ho nating ulitin yon. Ganun lang ho kasimple ang gagawin natin. Diba? Yung mga failures po natin, yung mga naging rason kung bakit po tayo sumabit, kung bakit ho tayo nagkawindang-windang dati, iwasan na po natin yon. Diba? So anong ibig sabihin nun? Kung may mga individual, may mga coach po na sumablay na dati, huwag na ho natin ibalik. Diba? And the next thing is we should form. It's imperative that we form a Gilas 3.0. When I say Gilas 3.0, mag-focus po tayo dun sa mga amateurs po natin. It's going to be a tall order kasi hinihikayat po silang maglaro ngayon sa Japan. Yung Ateneo nga po, karamihan na superstars, papunta na naman ng Japan eh. Yan ho sana yung magandang magiging core nung Gilas 3.0 natin. Korean Basketball League, andyan din. Diba? And some other leagues sa Asia na magbubukas po para sa mga Asian imports. Ginagawa po yan ng mga kapitbahay natin kasi po gusto nilang i-improve, itaas yung basketball po nila. They are not basketball countries. Kaya kailangan ho nilang gawin yan. And it happens at the expense of the Philippines. Yan po yung tunay na nakakalungkot. Now, when we form a Gilas 3.0, kumuha po tayo ng coach na will start from scratch. Wala pong politika, wala pong ibang teams na sasalihan sa PBA o sa UAAP. Focus lang po siya sa Gilas. So, ang suggestion